Install tayo ng Ubuntu sa Oracle VirtualBox Manager. So, search nyo lang Ubuntu 22 Server ISO. So, kung may mga latest, pwede naman. Pero sa example natin ito. So, ang install natin yung server install image, which is this one. So, download nyo lang to. Meron na ako nito eh. So, cancel ko na to. Then next, balik kayo sa Ubuntu, VirtualBox. Tapos click lang ng new. So, search nyo lang Ubuntu VMware. So, yun. Leave as it is lang. Ito, Ubuntu 64-bit. So, yun. So, next is the hardware. So, to CPU. And then, stay sa default yung memory. And then, hard disk. Same lang din. Naka-uncheck yung pre-allocated. Tapos, yun. Finish. Tapos, settings natin. Ayusin natin yung system. Ito, yung USB tablet naman na. Storage. Then, search natin yung Ubuntu. So, ito yung sa akin. Kung kayo hindi nyo pa, so choose this lang. Tapos kung saan nyo din-download. Tapos, search lang. Yun. Tapos, okay. Next is network. Adapter, 1, 2. Skip nyo yung 1. Diretso sa 2. Enable. Bridge adapter. Tapos yun. Piliin nyo lang yung wireless or yung LAN. To check kung ano yung gamit nyo, punta lang kayo sa control panel. Pagka control panel, ito network. Change. So yun. Ito yung LAN ko. Realtek Gaming. And then yung Wi-Fi, itong dual band ng wireless. So yun. So dito, ginamit ko yung LAN. And then, okay lang. So confirm lang natin ulit kung nag-save. System, USB tablet, storage, Ubuntu, network, chapter 2, LAN, okay. Then, start. Wait nyo lang bumukas. Close nyo lang to. So yun, try install. Enter lang. Wait lang natin matapos ulit. Pag lumalabas na ganito, kahit close nyo lang. So yun, dito na tayo sa sa language. So, wait nga, close natin to. Ayun, close lang. And ito, English naman. Arrow keys lang pag select. Enter. Update to the new installer. So, pwede naman. So, may 25 na. So, pwede nyo update, pwedeng hindi. So, try natin update. Since luma kasi yung dinownload ko kanina, di ba? So, yan. Pwedeng i-update, pwedeng hindi. So, ako in-update ko. Then, wait lang natin. So, yun. Dito, done lang. Layout, English. So, continue lang tayo. Ubuntu server. Ayan, sige, enter lang. Ayan, continue lang. Proxy. Tuloy nyo lang. May kailangan lang i-turn on dito. So, pabantay na lang ng mga pinipindot ko. So, yun, done na pala dito. Reading package list, continue. So, yun, as per checking, wala naman. Tapos dito, wait nyo lang ulit. So, yun. Pag ganito na, okay na to. So, close na natin siya. Kahit huwag nyo muna i-boot now. So, may settings pa tayo. So, close nyo lang. Power off. Ito tayo settings. Storage. Tapos ito. Tanggalin nyo lang to. Remove this. Yan, empty. So, okay lang yun. And then, start na natin. Minsan, medyo matagal lang yung installation. So, bear with it lang. Tapos, close nyo lang to. So, yun, login na. Login. Nanghihingi ito ng password since may sinet up tayong password kanina. Pero tingnan natin. So, yun, login na tayo. Yung, isipin nyo lang yung user na ginawa nyo kanina. Ako, Ubuntu VM user ang ginawa ko kanina. Tapos yung password. So, yun, nakalagin na tayo. Isa yun na Ubuntu. Tignan natin yung IP.
So, ang IP niya is 103. 192.168.0.103. So, yun. Bukas lang tayo ng git bash. Tapos, try natin yung ESSH 'to. Pero feeling ko mag-e-error ako dito kasi since napag-install na ako nito. Ubuntu VM user at 192.168.0.103. So yun meron. So kailangan ko muna tong i-reset. Set. So yun. Clear. Ulitin natin. So yun, yes. Tapos yung password ulit. So yun. I Ubuntu user. Yan, check natin yung IP. So yan, parehas. 103. So yan. Okay, nare-remote naman natin siya. So yun lang. Thank you. Alam.